do not want my country to be run by drug dependents or by drug addicts. Correct. Yung asawa ng Presidente Bongbong Marcos Jr. na dideny na involved sa smuggling, sa drugs, naging katawa-tawa ang itsura. Hindi si Abalos ang umarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. Nakikita na hindi isa lang then will act right now. Kung wala niya, hindi niya masagot yan in a categorical, deliberate, scientific position. Tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility. Si Pangulong Marcos dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. Napakadami na nagsasalita sa pakulo na ginawa ni BBM para pagtakpan ng kanyang kabulastugan at lukuhin ang taong bayan na may nagagawa sila kontra sa droga. Samantalang palpak at halatang halata ang panloloko nilang ginagawa. At maging si Atty. Vic ay duda at sinuplak din ang pakulo na ito ni BBM. Kaya naman patuloy ang panawagan ng Republic Head Purpurontes na si BBM dahil siya ang unang kahiya-hiya dito. Kung Marcos naging katawa-tawa ang itsura, hindi si Abalos ang umarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. At nakikita na hindi isa lang ang pagbabalot. But one thing is very clear, Atty. Vic. Abogado ito sa Atty. Vic. Hindi dumaan doon sa doctrine of plain view. Walang search warrant na in-apply, pinagkukuha yung mga laman ng van. Alam natin, Atty. Vic, na ito ay tinatawag na very clear apparent staging of fruit of the poisonous tree that will not be admitted in court because ang chain of custody of evidence palpak. Nagbigay lalo ng mas higit na maraming katanungan. Tama. Ito ba ay produkto ng isang lehitimong anti-drug operation? Because ang daming lumalabas na salita at balita from the ground sa Batangas na ang nangyari, di umano ka Eric, ay lumabas lang ng highway yung sasakyan at gumamit ng Waze, napunta doon sa interior road at nataon lang na may checkpoint. It's a regular checkpoint manned by no less than 3 police officers. 3 police personnel lang. So walang police operation or PIDEA operation since PIDEA ang lead agency when it comes to anti-drug operation. Exactly. Walang PIDEA operatives Ang PIDEA operatives came in nung meron ng di umanong nahinto sa checkpoint. Yes. And I hope the authorities will investigate further if they care to investigate at all. Dahil hindi lumalabas doon sa usap-usapan sa Batangas na hindi ito drug operation. Natsambahan lang daw, natisod lang. And nahuli sa bibig niya si Abalos na 7 a.m. daw yung droga na intercept according to him, pero 12 noon na sila dumating. So ibig sabihin, Atty. Vic Rodriguez, sir, wala ang iba pang elemento of regularity of involvement ng other agencies na binabanggit. The much talk about pre-operation report from PIDEA, meron din bang ganon? Wala. If this is really a product of intelligence work and anti-drug operation. Tama. And let me just take special interest on the comment made by the PIDEA ASEC na wag daw bigyan ng malaking pansin yung maling estimate. Dahil I'll use your term, Sir ASEC, that simple mathematics lang daw ang estimate. Simple mathematics, sinubo ninyong Pangulo. At kinaladkad ninyo doon sa site. At ready na kayo with the cameras, with the drug haul at 2 billion worth, the biggest in the history of PIDEA Breaking news combined. Breaking news pa. Only to backtrack later on and i-correct ninyo na hindi yan yung tamang figure. Correct. For me, this is unforgivable. You do not expose your president, regardless of who is the occupant in the office of the president, to something that you are very uncertain of. Kasi, Atty. Vic, kapag sinabi na ng Pangulo, tapos na yan. Tapos na. So, ngayon inatras nila. Ngayon, anong nangyayari? Katawa-tawa si Pangulong Marcos. Hindi lang katawa-tawa. Babalik tayo doon sa issue of credibility and integrity of those who are in the government. Yes. That is why, hindi pwedeng sabihin walang basihan yung ating panawagan because we have the right to know. Andyan po yan sa Article 3 of the Constitution, yung Bill of Rights, Section 7. The right to information, nating lahat ng Pilipino. Kaya nga ang hamon natin,
undergo a credible hair follicle drug test para matapos na lahat ng agam-agam na yan. Kasi, no matter how the president will act right now, kung hindi niya masagot yan in a categorical, deliberate, scientific position, tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility. Si Pangulong Marcos ang napahiya dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. I do not want my country to be run by drug dependents or by drug addicts. Correct. Kaya para makasiguro tayo, undergo a credible drug test. Because according to reports and revelations sa social media, even the wife, the First Lady, is involved into the drug addiction problem of the President. May mga pinangalanan si Miss Maharlika, papangalanan natin. Halimbawa, itong a certain Sayarot, Anthony Sayarot na nahuli, may mugshot na dinala pa sa Amerika na mag-asawa. Si Michael Ma, lumalabas ang pangalan. At lumalabas din ang pangalan nitong tao na pina-appoint ni Lisa Marcos sa kanyang asawa na Presidente Bongbong Marcos Jr. I don't know kung narinig mong pangalan nito, as Special Envoy to China. At yun pala, ang nagbaback channel talk din sa China, hindi pala si Digong ang nagbaback channel talk, kundi ito. Without the knowledge of national security officers, DND, and Chief of the Armed Forces, mga tao ito na tinuturo din ni Maharlika sa sources niya doon at parang hindi nila nadi-deny na involved sa smuggling, sa droga, which tumutugma sa sinasabi mo. The absence of categorical and deliberate decision of the President and his wife, that they are clean, that they come clean as leaders, lalo na si Presidente Marcos, will persist and linger the issues. How important, Attorney Vic, ang pagkakaugnay ng mga taong ito, ng asawa niya, ng Pangulo ng Bansa, versus doon sa sinasabi mong the need to restore and regain the trust and confidence of the people to the competence of the President to go on and continue to discharge the functions and powers and authority of the President. Dahil lumalalim itong usaping ito, nabuksan pa lalo pang tila nadidin at nalulubog ang Pangulo dito sa supposedly napakalaking accomplishment na nahuli, na tsambahang nahuli sa Batangas, tapos lumiit yung estimate. And di ba? So we have to work on restoring the integrity and credibility of the Filipino people. The ordinary Filipino people, kagaya po ako, kagaya ni Ka Eric, kagaya ninyo, yung mga nanonood. And this, again, uulitin ko, yung istorya ng drugs is a story that just would not go away. Yes. And the only solution para mapatay ito ay mag-undergo ng credible drug test ang mga nasa pamahalaan. Dahil alam ko, hindi lang naman ako nag-iisa dito at ikaw, Ka Eric, Milyong-milyong Pilipino nag-aantay niyan. Yung mga milyong Pilipino nag-iintay, isa lang din ang sentimiento. Seryoso itong aligasyong itong hindi mamatay-matay at kami ay interesado dahil mahal natin ang Pilipinas and we do not want our country to turn into a narco state and we do not want our country to be run by drug dependents or worse, drug addicts. Like kagaya ng mga aligasyon naglalabasan in the past rallies nitong hakbang ng Mag-isog. Ini-ignore, dinidedma, at worse, sabi mo, inililihis, pilit pinagtatakpan, kung hindi i-intimidate ang mga messengers, instead na sagutin ang messages, the way they are now harassing Congressman Bebot Alvarez, the way the Dutertes are being portrayed as kontrabida, at mga jealous, at walang utang na loob na natapos na sila, sinisira pa nila ang Marcos government. That narrative of Lisa Marcos at that narrative of the handlers of public relations and information campaign of the President, how serious is the challenge for the Filipino people to recognize the gravity of the question of the mental health and competence of the President amidst the denial and refusal of him to confront the issue of drug abuse na pabalik-balik na inaakusa sa kanya at mukhang lumalalim ang pagtanggap ng mamamayan na doon na siya nagkakaroon ngayon ng malalim na problema. Well, ito pa at patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Alam na natin, buo na ang istorya, wala nang kawala, silong-siluna, ng lambat, aksyon na ang kailangan para sa mga veterans, pag-isipan na ng masama.
Magtanong din sa pera ng bayan, ipakulong din. Malapit na by next year kasi may pagbabago ang paghandaan natin yung kaguluhan. Sure po yun, pag di nagbago, kung mangyari yan, deserve ni BBM yon. At sa pagkakataong to, di na siya makakaminister si Tambi at President si BBM. Naging parliamentary ang Pilipinas kahit walang charter change, only in the Philippines. Sabi nga ni Senior sa kanyang sulat, wallet sila ni Melda kay Junior. Dahil siya daw ay so much carefree at lazy. Nang hiyayan, tamad pala talaga, kalalaking tao, lampa. Lang yan si BBM under Disaya. Kaya ayan na nga, sinabi ni Duterte noon, mahinang klase. Ano ba yung comment ko ni PRRD at Sara na nakapasok na ang ICC sa pahintulot ni Kuteng, the secretary ng plano, di mabubuo, termino ni BBM. Kailangan muna na mapakulong ng ICC si BPISD or impeachment kay BP. Kaya nila pumababain si BBM sa anuman na dahilan. Si Tambi ang maging president at si SP Mix ang BP. By 2028, may ibang manok sila for continuity. Most likely, si Special Ate at Ma'am siya yata nagpapatakbo ng gobyerno ngayon dahil yung binoto nyo, tamad at weak. Iba gusto itong walang kwentang gobyerno, mandurugas, plastic, manggagamit, kawatan, mga sinungaling. Si BBM ang nagpapasok sa ICC. Ayon kay Atty. Harry Roque, pasabog niya. Kaya si BBM din may utos ng suspension sa SMNI. Kunwari walang alam ang week na yan, bait-baitan, pero demonyo ang ugali nila. Si Bongbong Marcos naman para promotor ng lahat ng ito eh. Utos niya po ito lahat. Napanood ko si Spokes Roque. Inintriga sila na si PRRD daw ay nagpaplano ng destabilization plot. Sinakyan ng mga amboy at mga kaliwa. Ayun, naniwala. Di man lang kinausap si BP Sara how true. I'm sure pag nalaman ng PRRD ang ganitong issue, pupunta yan kay PBBM to clarify how true. I'm sure nagdiwang na ang mga kaliwa dahil nagtagumpay sila na mawasak ang unit team. Ang tanong, sa ginawa ba ni PBBM? Ngayon, makabuti ba? Of course, hindi. Siya magpahabagsak sa kanya, lalo na pinapasok na niya ICC, nilihim pa kasama ni Trillanes. Handa ba si PBBM magkagulo ang mga tao dahil sa maling paniniwala? Sana inisip ni PBBM ang kahinatngan, lalo na walang habas na pangangamkam sa kaban ng bayan. Di wala siyang nabito, kaloka. Kung napupatok rin ang pagkilos, panahon na para wakasan ang pang-aapi ng gobyernong ito na wala ng kalayaan. Silent martial na nga daw, sabi ni Maharlika. Eto na, sinabi na kasing huwag niyong gipitin ang mga Duterte, ang tigas-tigas talaga ng ulo niyo. Sa totoo lang, mas marami pa rin ang nagmamahal sa mga Duterte. Magpapasok na dapat pagpalawig muna kayo ay ABS-CBN, GMA7 at ABC5. Ngayon, ano na naman ito SMNI? Suspendin nyo. Para kailan lang? SMNI lahat ng takbuhan nyo eh. Mga politiko. Magsalita ka after mong ihulog si Pinoy. Ngayon, si PBBM naman ngayon. Nagdamay yung group. Hinay-hinay lang, sir. Please, let's go na bago mahuli ang lahat. Di maubos ang pera sa kaban ng gobyerno. Ano ba ito? Ulit na ba itong administrasyong ito? Nagdulot ng kasamaan sa bansang Pilipinas. Dapat nang palayasin ang mga sakim sa salana. Mag-aklas na ang mga general at susunod na ang taong bayan. Hindi si Tamba ang binoto pagka-presidente. Bakit siya na ang wala nga siya kasing salita. Kung maayos ang pagpapatakbo niya sa bansa, walang destabilization mangyayari. PBM is creating his own destabilization. Kaya takot siya dahil alam niya ang kanilang pinagagawa at hindi nagawa para sa bayan. Para sa sarili nila, kaya sila nasa pwesto. Hindi para maglingkod sa bayan. Hindi yan ang binoto natin. Ano kaya katatakutan niya kung tama ang kanyang ginagawa? Parang blackmail para kay Digong kung gagawin niyang pagbalik sa ICC. May utang na loob pa naman dahil binigyan ni Digong ng dignidad na malibing yung ama sa libingan ng mga bayan. I can't wait, sir. Halos pamilya ko 100% ang sumuporta at bumoto sa anak dahil yan kay Apo na kay Senior at sa Duterte family. Sagwa nang nangyayari. Bakit halos lahat ng kabulastugan after President Duterte na buong akala ko ay magtutuloy ang pagbabago? Drugs, balasubas na, mga kapulisan at pati na mga ungas na NPA, oligarch at dilawan, ayan at namamayang pag na ulit, kumakaway-kaway pa. Ang dati hunin yung network sa pagbabalik daw na ni Singkong Duleng wala yatang binayaran sa sangkatutak na violations. Mga bakang na, anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.